Teka, Ami, yung tao mo sa Senado, ipasok natin. Sorry. Sige. Pupusin namin si Cecil Suerte Felipe ng Philippine Star. Nasa Senado ngayon. Cecil, kamusta dyan? Nagpapartiyan? Anong tag doon? Nag-nomination sa raw ng committee chairmanships. Nalampaso na yung mga luha dyan, Cecil? Yes. Opo, magandang hapon po, Ma'am Ami. Opo, Sir Ronald and Sir Ed. Opo, tuyo na ng konti. Sabi na kanina ni Senator Chief, moving on, kasi nung tinanong ko na, pinakakampo ko na ba? So sabi niya, di ba tinanong mo kahapon sa akin kung bakit ngayon yung hindi pa nahintay yung incoming sa susunod na session kasi di ba magre-recess? Sabi niya baka itong break ay magagamit para makabungkon, makapaghilom, and then ganyan-ganyan. Di ba knowing si Senator, Senate President Chief, madami siyang synonyms pag sumasagot. So, yun. As of this time, sa plenary na po ang mga senador, nag-start na sila ng kanilang last day para sa session nila at sinabi niya kanina sa amin during ang interview, ipa-finalize nila yung mga committee chairmanship na wala namang masyado mababago. Ang mawawala lang ay ang sa kanya, yung kanyang higher education ay i-offer din sa mga ibang senador. At bibigyan nila din ng committee yung nasa block ni Senator Subirito. Bibigyan din ng committee. Did I hear you right? Bibigyan ng committee yung nasa block ni So they're not necessarily sidelined. They're not necessarily sidelined as minority. Yun nga, hindi. Ang pagkaintindi ko, pag minority nga, mas marami kang membership, di ba? Kasi may kailangan ng presence ng minority in all the committees. Tama si Ami. Membership pero hindi chairmanship. Hindi chairmanship, pero pwede ka manggulo doon kung member ka. Yes. Yes. So, ang sabi kanina, as parang the tradition din ng Senate, hindi nawawala ng committee yung minority. And then, i-reiterate na naman ni Senate President Escudero na wala naman talagang kailangang minority or majority, one flag, again, one Senate. Tapos, ang sabi, kasi diba there are only 24 senators and there are about 45 committees na so lahat magkakaroon talaga ng committee unlike sa House na may 300 plus sila, konti lang. So, walang yung iba. So, ito po, ang inaayos nila, sabi magkaka-nomination dito sa plenary after ng mga ibang agenda. Okay. So, lahat magkakaroon ng committee membership and chairmanship as well? Do I get it right? Also chairmanships? Magkakaroon lahat? Yes. Opo. Magkakaroon din daw. O-offer din daw. Hindi pa lang niya sinabi kanina kung ano yung mga i-offer kay, kasi give up din ni Senator na President Pro Tempore Dingray Estrada yung kanyang labor. He will keep lang the national defense. So yung labor will be given, I heard, kay Senator Joel Villanueva, the former Senate majority. Kasi di ba din naman siya into labor. So yun, mabibigyan sa. And yun, kinonfirm na kanina na si Senator Cayetano ang account na medyo sabi namin may intriga kasi di ba ang pinalitan niya ay si Senator Binay na di ba involve ang Binay Cayetano sa Taguig, Makati. But anyway, and then ang kinonfirm na din niya na finance si Senator Po, yung pinag-usapan natin kahapon, and then konti na lang daw yung magagalaw kasi like si Senator Sinja, hindi naman niya i-give up yung environment and agriculture and yung iba din na sa committee chairmanship. Okay. Yung subcommittee... Kasi tanong ng mga kung ano mangyayari ngayon sa charter change Yung sa constitutional amendment, si Robin Hood Padilla pa rin ba? And has he scheduled anything kahit public consultation during the adjournment? Parang may sinabi sa kanina ba o kahapon na parang baka pwedeng ituloy din ni Senator Padilla yung consultation na ginagawa niya but not necessarily yung katulad nung ginagawa ni Senator Angara doon sa RBH 6. So, yun, kaya hindi pa rin malinaw paano ngayon. Pero again, inuulit-ulit ko ni Senate President Escudero na pwede namang magpatuloy ng hearing. And if you could recall, si Senator Padilla has been conducting consultations. Di ba? He has been pushing for the federalism even during his first term.
So baka patuloy daw po yung kanyang consultation. In fact, Pero iba nga yung agenda niya, di ba? Iba yung hinahabol niya eh. Opo. Hindi naman siya RBH 6 eh. Ang hinahabol niya, political reforms. Yes, ma'am. Pero Paano in the yun? context na pwede nang ipagpatuloy, not necessarily yung kay Senator Angara nga po. Yung kay Senator Padilla, yung kanyang pinupush. So, kahit para pwedeng charter change, not necessarily the RBH 6 na sinusulong ni Senator Zubiri, ni Senator Legarda, and Senator Angara. Teka, Cecil, Sil, ano lang, I just want to be clear here para we don't go we don't misinterpret what you said. So, tama ba intindi ko na number one, yung kay Padilla na constitutional amendments malamang i-retain. Tama? Yes, sir. At mukhang itutuloy pa rin yung kanyang push for political reforms sa konstitusyon. Versus yung subcommittee ni Angara na ngayon wala pa rin tumatao, tama ba? That was supposed to be only for economic provisions ng RBH 6. Mukhang yun ang magiging floating. So, kumambyo ba tayo? I don't want to put words in your mouth, pero kumakambyo ba tayo from economic, baka mag-political na lang? Yung kay Senator Angara nga, hindi malinaw na yung kasi di ba, hindi natutuloy yung bukas at saka yung sa Friday na hearing. So, technically, wala na. Oo, wala na po. And although sabi natin na pwede naman yung mga committee mag-conduct ng kanilang investigation even during recess, pero walang clear na yung guidelines dito na kung may gagawin pa bang hearing. Now, si Senator Robin, di ba, kaya hindi siya masyadong nag-hearing ng kanyang nung pinupush niya kasi para nagbigay daan muna dito sa RBH. So sabi naman, pwede pa rin siyang mag-conduct nung kanyang consultation on the ground nung kanyang pinupush na sarili niyang amendment. But it's not parang clear kung hindi naman niya pwedeng isulong agad yung kay Senator Angara kasi magkaibang context po yun. Cecil, yung ikalawang dahilan na ginamit ni Senator Zubiri kung bakit daw siya natanggal, na hindi siya sumusunod sa instructions, yung hearings ng committee ni Bato, yun ba ay sigurado na magpapatuloy? Sabi kasi ni Bato kahapon, magpapatuloy eh. So, wala bang pagbabago ron? Yun, sir. Tuloy pa din daw kasi nga, di ba, ang sabi niya in 2 weeks, pag gumaling si Kumar sa hospital, iimbitahan nila. Kasi nung last hearing, willing na sana si Kumar mag-testify virtually, pero upon learning ni Senator Bato na nasa hospital and recently suffered stroke, sabi nga baka kung ano pa mangyayari, masisipa yung committee kahit pinayagan na ng doktor na mag-testify, hindi na lang. Ayaw daw niyang masisi. Yan. Masyado na siyang maraming feelings pag nangyari yun, sir. Okay, teka. So, sorry, medyo naligaw ako doon. So, ibig sabihin, tutuloy pa rin si Bato pag gumaling na si Kumar. Tutuloy pa rin siya sa kanyang hearing. Hindi suspendido, hindi dissolved, hindi yung issue? Opo. Ironically, isa sa dahilan kung bakit daw natanggal si Senate President Zubiri. Pala magpapatuloy din. Sinabi ni Senate President Escudero kanina that Bato will keep his committee. Mm-hmm. And then since ikikip niya yung committee niya, itutuloy niya yung hearing nga sa Pero again, may sinabi si Senate President Escudero na parang dapat di ba yung motopropyo itong ginagawa ni Senator Bato. Di ba? Dapat bago yung hearing, meron dapat resolution. In the past, sabi niya, yung motopropyo is only ang may prerogative lang ay ang Blue Ribbon. Pero inamend nila yung rules nila kasi parang there are times na dapat mag-investigate yung health, yung ganito, hindi kamukha na nagka-pandemic. So hindi makapag-investigate dahil wala silang motopropyo. So nagkaroon ng motopropyo. Pero since nakaka-apat na hearing itong kay Senator Bato, sabi niya parang dapat may resolution na. So parang he is being encouraged to find a resolution para saka ituloy yung kanilang pag-hearing kasi pang-apat na nga o pang-5 na nga yung susunod man. So yun ang kondisyon, mag-file ng reso. Do the paperwork. Ang tanong kung gagawin nga niya.
Yes, sir. Opo. Yun yung ano natin, ika-clarify din natin sa kanya. On a different note, Cecil, mukhang lahat ng re-electionists sa Senate ay bumoto labang kay Mig Zubiri. Ano bang pagtingin mo ron? Gusto ba nilang mapunta sa good side ng administrasyon o nagkataon lang? Ayun. Sir, usually sa politika sa atin, walang nagkakataon eh. Pero anong tingin mo, Cecil? Lahat ng 7 re-electionists ay bumoto labang kay Senator Zubiri. Sir, dagdagan pa yung confusion na yan. Di ba sinasabi nila yung ngayon may Duterte Marcos? Tapos itong tatlo na supposedly Duterte sumama sa nagpatalsik doon sa supposedly na sinasabing Marcos. Di ba? So talagang napakaliwanag ng mga pangyayari po. So yun, imagine si Bato, si Tol, si Senator Tolentino, at saka si Padilla, identify sila. No question about it kay ex-President Duterte. Tapos sabi, di ba, parang kung paniniwalaan yung mga haka-haka na yung nagpatalsik kay merong unseen hand sa palas na nagpatalsik kay Senator Zubiri ay pinabura ng 3 re-electionist ng PDP. So, yun po. Medyo patuloy ang, sabi nga, parang yung hearing na the more nagtatanong, the more nagkakaroon ng hearing, the more dumadami yung tanong na hindi nalilinawan in the absence of clear explanation sa ating mga leaders dito sa Senate. Cecil, speaking of the unseen hand sa Palas, meron bang usapan dyan kung bakit nagkaroon ng dinner kagabi? Yung mga senators, including yung mga kakampi ni Senator Migs, doon with First Lady Lisa Marcos? Yes, ma'am. Yun na explanation ang kanina na interview na namin si Senate, ang CFAG, Senate President Escudero, nag-check na siya nag-inspect sa dito sa GSIS building ng premises ng Senate. Sabi niya, kahapon sinabi din niya na it was the 3rd time na makikipag-dinner sila sa Palace. The invitation was sent 2 weeks ago. In fact, yung first 2 dinners na nauna under Senate President Zubiri, hindi daw po umattend si Senator si Senate President Escudero. Now, hindi na siya makapagdahilan na hindi siya makaka-attend kasi siya ang Senate President. So, umattend na siya. It so happened na yung dinner ay nangyari mga 2 days after nung kanyang pagka-install na Senate President. Pero kinaklarify niya na walang connect yung dalawa, nagkataon lang. Tapos kinongratulate din daw po siya ni BBM. At tapos yung sabi niya, nung tinanong namin, alam ba ni BBM yung changes? Kasi di ba, parang kung tanong ka ng tanong, makakuha ka rin ng sagot. Sabi na, ang sinabi ni BBM, he was also surprised kasi he learned about the changes in Senate leadership when he arrived from Dumaguete or Iloilo. So, hindi din daw po niya alam yon. Cecil? Pero ano yung okasyon? Bakit nagkaroon daw ng dinner? Meron bang may birthday, may karaoke session ba o ano? Usually daw po nag-set ng dinner ang Palace. May nauna na nga daw pong 2 dinner dati. Kaya wala daw pong dapat. Social dinner lang daw po yun. Social gathering. Cecil, totoo ba yung marites na si Win Gatchalian at saka si Loren Legarda ay sasama sa majority na bumoto labang kay Zubiri at yung presence nila dyan sa dinner ay manifestation nun? May ganun bang, meron ko bang namomonitor na ganung klaseng marites dyan sa Senado? Kausap din namin kanina si Senator Win. Sabi niya, yun, willing naman siya mag-support whoever the leaders. In fact, hindi daw pala siya na-offeran to sign sa manifesto doon sa throughout the Senate President, si Zubiri. So, hindi daw siya nilapitan. Narinig na about it Saturday. Pero since parang lumalapit sa kanya, hindi siya naniwala. Pero naniwala na siya nung Monday na nagkaroon ng change. Pero hindi daw po siya inofera na mag-sign. Perhaps clear yung kanilang closeness at support kay Senator Zubiri nung last time. So Cecil, pag inoferan siya, pwede siyang pumirma? Yun sir, ang hindi ko natanong.
Sayang, dapat pala May tanong lang, innocent question. Cecil, solid ba yung sinasabi sila ngayon na independent Magic 7? Ano ba yun? Figment of the imagination lang ba yun nila Mig Zubiri o talagang may ganun nga siyang maaasahan? May Magic 7 ba talaga sa Senado? Dalawa sa Magic 7, nandiyan na sa dinner eh. Oo nga, yun na nga. Kaya can we still talk about it? Baka Magic 5 na. Meron pa ba noon? Magic 7 o ano lang yun? Hindi pa po namin nakausap yung mga from the 7. Again, si Senator Sherwin, sabi niya, usually makikipag-cooperate sa whoever the Senate President kasi ang kanyang loyalty ay nasa institution, hindi naman nasa tao. Yun, di ba? Tapos, yun po. So, sina Senator Joel, parang I heard baka yung baka mamaya, sabi parang nag-indicate baka mag-minority, pero again, wala pang final announcement. Baka may press con mamayang gabi si Senator, parang get together with Senate reporters. So baka mas marami kaming makukuhang detalye about it. Sil, ako last na lang pahabol. Kasi kanina we were having this discussion dun sa the inherent vagueness or ambiguity ng lines between the majority and the minority, both in the Senate and Congress. Pareho naman silang ganun, although mas matingkad yun usually sa Kongreso. But in this particular case, how exactly is it determined whether you are in the minority or in the majority in the Senate? Kasi I recall in Congress, if you vote for the losing side, you are automatically in the minority. If you vote for the winning side, you're in the majority. In this particular case, who makes the call na ikaw senator, ikaw ay nasa majority, ikaw ay nasa minority, at pwede bang whether by acclamation or simply by understanding, yung bumoto against the winning side, i-adapt as majority? Opo. Mayroon sinabi si Senate President Escudero kahapon about it na parang pag nagbubutungan ng mga senador, hindi nila tinitingnan whether from the majority or the minority. Kasi each of the senators decides for himself. Sabi niya parang butuhan na nga, hindi pa namin malaman kasi kanya-kanya sila. 21, 24 senators, 24 republic. So hindi sila nag-i-influensahan sa bawat isa. Kanya-kanya daw pong decision niya. Okay. Pero Cecil, importante malaman yung minority dahil nga sa membership sa committee. Di ba? Kung hindi ka minority, hindi ka naman pwedeng represented in all the committees. Tama. Yan, may joke nga kami, baka mamaya may ma-unseat sa minority pagka nag-minority yung pito. But anyway, hindi ba naman finalize yun. So, hingi po kami ng update mamaya after dito sa plenary. Baka meron nang magbigay na si Senator Joel of their official position when it comes to whether they will be independent or be joining the minority or still be joining dun sa majority under ni Senate President Escudero. Huling tanong na lang, Cecil, medyo fundamental. Bakit wala si Bianca Manalo doon sa dinner? Oo nga, no? Nasa minority ba siya? Tanong lang naman. Bakit wala? Ni Senator Sherwin, lahat naman inimbita. In fact, hindi makakapunta din si Senator Coco. Ang nandoon ay si Ma'am Kat, yung kanyang wife. So, hindi pala namin natanong bakit wala sa TikTok si Ma'am Bianca. Dapat yung mga ganun, naiisip niyo yun. No? Walang mali siya yung tanong, ha? Hindi katulad nung tanong ni Ami, ha? Okay, thank you. Maraming salamat. Salamat po.